Hey guys, good morning. Welcome back. So, kahapon, pinag-usapan natin yung tungkol sa utos or command ng mga ministro sa mga time setters na kung saan inutusan na nila yung kanilang mga miyembro na ibenta na yung inyong mga properties. Kasi yung reason is meron silang malaking utang sa bangko. Ah, Umabot ng 8 million yung mga digits na pinakita natin kahapon. 8 million pero meron pang hindi nasali doon na account doon. Umabot daw accordingly sa information 11 million. Okay. So this video papakita ko sa inyo yung um, mga pera na naibigay sa isang tao lang isang tao lang. Kasi nga naniwala siya naniwala siya sa mensahe na babalik ang Panginoon sa May 15, 2026. So, binenta niya lahat ng mga properties niya. Binenta niya and then binigay niya doon. Tingnan natin yung breakdown ng kanyang listahan kasi naglista siya Pero, fortunately, itong tao na ito is nagising sa katotohanan and then nakaalis siya doon sa grupo na yon bago pa nahuli ang lahat. Okay, tingnan natin yung breakdown ng kanyang information na ibinigay sa akin at gusto niya itong mapakita din sa iba na mga miyembro, na mga kasama niya dati kasi nga umalis siya doon ginawa siyang pinutol siya sa church tapos naging yung term nila is rebelde, meaning hindi na sila kasama talaga tapos para talagang hindi sila magkakilala na hindi na siya kakausapin, hindi na siya i-entertain, yung mga questions niya hindi niya i-entertain. Katulad din sa akin. So ito, pakita ko sa inyo. Ayan. So, ito yung daw, sabi dito, my pledges February 2024 up to present. Okay, so ito pala yung mga naibigay niya na mga pera. And notice guys, may mga lugar. Kasi yung mga lugar kasi, yan yung mga pinupuntahan ng kanilang mga ministro or sino yung mga officers or mga members, no, na gustong sumama sa missionary effort. Bawat lugar pinupuntahan nila, yun yung namimigay sila ng mga tracts or yung mga booklet tulad nito. Ito yung mga pinamimigay nila sa bawat lugar na yan na makikita ninyo. So siguro ikaw na nanood nito na video, nakatanggap ka din ng ganito, 'di ba? Okay. Una sa listahan niya is Palawan. Isang tao lang 'to Isang tao lang ang nagbigay nito, 100,000. Palawan. Samar Leyte nagbigay siya 70,000, Boracay nagbigay siya 50,000. Dinagat Island nagbigay siya 55, Samal Island 25,000. Tapos sa Manila, Luzon 35,000 na bigay niya doon. Sa Cebu 50,000, sa Bohol 75,000, sa Zamboanga 50,000, sa Hong Kong is yes, meron yang Hong Kong guys. Ito. Ayan. Sa Hong Kong is 55,000. So total ng kanyang pledges is 565,000 pesos. Lahat ng nabigay niya. And notice, tingnan ninyo ang mga lugar na yan. Palawan, Samar Leyte, Boracay, Dinagat Island, Samal Island, Manila, Cebu, Bohol, Zamboanga, Hong Kong. Those were yun bang vacation destination, tourist spots. Siguro sa bucket list ito ng mga karamihan na gustong puntahan ng mga lugar kasi Palawan ang ganda diyan. Boracay, napakaganda. Dinagat Island, Samal Island, Cebu, Manila. Ang ganda ng mga lugar na yan. So, ginagamit nila yung mga pera. Isang tao lang to I repeat, isang tao lang to nagbigay. Yung iba pa, ang dami pang nagbenta ng mga properties nila, nagbigay ng mga siguro mas malaki pa dito. Gano'ng kalaki yung pera nila? No. So, yun yung ginamit nila na mapuntahan tong mga lugar na ito.
Ha? 'Di ba? Hindi naman kasi lahat makakapunta dito, kasi malayo 'to. Oo. Pero 'pag may pera ka na hindi mo naman pinaghirapan kasi binigay lang sa iyo, ayan. And then under the cloak of missionary effort, 'di ba? Pinagsasabayan, eh. Pinagsasabayan. So punta tayo doon, missionary effort, Palawan. Oh, pero nasa isip ng mga ng mga miyembro nila, "Uy, Palawan maganda 'yan, ah." 'Di ba? Punta tayo, sama tayo. Kasi para makapasyal din tayo doon, 'di ba? So ano 'yan, missionary effort, that was just a cover. Pero yung pinaka-excitement part diyan is yung gala. Boracay, maganda diyan. Ang ganda yung beach diyan, eh. 'Di ba? Sikat na sikat 'yan, maraming turista diyan, maraming foreigner diyan. Oh. So 'yan yung actually ang danger, no? So again, I repeat, isang tao lang ang nagbigay nito. Pledges lang niya 'yan, 565,000 pesos. And then punta tayo dito sa baba. Ano pa ang nabigay niya? Ayan, nagbigay siya ng isang buong sasakyan, brand new, worth 1,400,000. Tapos nagbigay siya ng tithes, 1 million. Tapos offering 500,000. Tapos sinabi pa ng kanyang mga kasamahan doon dati, kulang pa yan, ang dami mo pang pera. Grabe, ano to guys? Ubusan? Ha? Hut-hutan time? Grabe naman kayo. Ha? Ang laki-laki na nga niya, no? Pledges niya, 565. Kayo na magkwenta dyan kung magkano lahat yung nabigay ng isang tao lang. Ha? Tingnan nyo. Tapos kulang pa daw. Gusto pa siguro ubusin lahat. Ha? Oh. And ito yung naging dahilan bakit nagkaroon ng conflict sila. Ha? Doon sa church na yan. Sa iglesia na yan. Kasi nga medyo nag-distant na siya. Kasi ano ba to? Bakit parang uubusin yata yung pera ko dito? Ha? So yun yung dahilan, yung pinakadahilan na kung bakit medyo nagduda na siya dito. Alright? Tapos nakita talaga niya ano talaga yung kondisyon ng mga kapatiran. Hindi naman kasi lahat miyembro mayroong ganyang kalaki na pera. Nakita niya yung mga poor, yung bang mga ano lang, no? Yung mga igo-igo lang, tama-tama lang. So, magbibigay ng pledge, bibigay ng offering, magbibigay ng tithes. Tapos, ang mangyayari, ipapasama pa doon sa missionary effort. Yung iba nga daw, inutang na yung mga pera na pinang-pledge, binigay para suporta, inutang. Tapos, ipapasama pa sa missionary effort. Paano magtatrabaho yun? Paano niya mabayaran yung utang niya? Nakasama dun eh. Sumama dun sa missionary effort dun. Kasi nga, sino bang hindi gusto sumama dyan, ha? Ha? Sino bang hindi gusto sumama dyan? Palawan, Samar Leyte, Boracay, Dinagat Island, Samal Island. Lahat gusto makapunta ng Manila, Cebu, Bohol. Magaganda yung mga lugar na yan, Zamboanga, Hong Kong. Meron pa sigurong maraming mga lugar dito pero hindi lang nalista na mga pinuntahan pa nila. So sino ba hindi maengganyo pumunta dyan? So siyempre gusto mo talagang makasama. Diba? Kasi yung iba, dyan lang talaga sa lugar nila, nag-ipaikot-ikot lang dyan sa lugar nila. Gusto rin, siguro chance na natin to na makapunta doon sa ibang lugar. So nakita niya, ano talaga nakakaawa daw yung iba nila na mga miyembro, ng mga kasama na medyo wala talagang pera. Pero para meron lang maibigay, yung iba daw ng utang. Inuutang yung kanilang mga binibigay doon sa church nila. So yun yung napaka-sad na reality na nangyari dyan sa church na yan.
And then balik tayo dito sa tao na ito na nagbigay. Kulang pa daw yan. Kulang pa daw. Oo. So gusto siguro ubusin lahat ng pera niya. So ayan, ito lang, update or yun bang karagdagan na information, no, na maibigay ko sa inyo, especially sa inyo na mga time setters, members pa dyan na hindi pa nagising sa katotohanan. Hoy, magising na kayo. Yung inyong preacher sa YouTube ninyo, si Brian, nagising na eh. Ha? Nagising na siya. Hindi na siya naniniwala sa May 15, 2026. Kung mag-study yun, nag-aral yun, nag-preach yun, it's time na para kayo din ay magtaka, mag-doubt. Walang problema sa doubt. Mag-inquire kayo. At the same time, bago kayo mag-inquire, mag-study muna kayo. And then, pray muna kayo sa Panginoon. And then, mag-study kayo, self-study kayo. Basahin nyo lahat ng mga sources, references, quotations sa Bible at saka sa Spirit of Prophecy. I-exhaust nyo lahat ng mga quotations na related sa time setting. And then dun nyo mamulat yung mga mata ninyo sa katotohanan. At sana gabayan kayo ng Panginoon sa inyong pag-aaral sa salita ng Panginoon. I repeat, please mag-aral kayo. April 16 na, less than 1 month na lang. Okay? Less than 1 month na lang. Mangyayari na yung sinasabi niyong, second coming, May 15, 2026. Mangyayari yan. Sunday Law, May 1. Close of probation, May 1. Kumusta yung ninyo? Yung outpouring of the Holy Ghost? Meron akong ibang video dito. Kasi doon sa December 18 na sinasabi ni Aljon na mangyayari December 18, 2025, outpouring of the Holy Ghost. Kaya pala parang konti lang yung mga kapatiran na naapektuhan doon. It's because before pa nag-December 18, December 13, meron na palang study na ibinigay si Aljon. Pang-cover up sa December 18 in case na hindi mangyayari yung outpouring, of which hindi nga talaga nangyari until now. Wala tayong narinig Wala namang nag-viral na nakasama ninyo na naging popular na nang heal na speaking of tongues. Wala. Di ba? Wala tayong narinig. Kayo mismo wala talaga. That's why si Aljon, December 13, 2025 pa lang, nagbigay na siya ng cover up. Right? So, napaka tuso ng ahas na ito. Okay? Ito lang yung maibigay ko na update sa inyo this day at sana makita ito ng mga membro ng mga time setters. And I hope and pray na sana magising na kayo sa katotohanan. We are waiting for you. Especially sa pamilya ko, I am still waiting. Naghihintay ako sa inyo kailan kayo kukontak sa akin. Kailan kayo lalapit sa amin at pag-usapan natin yung tungkol sa doktrina na ito. Bible for Bible, Spirit of Prophecy sa Spirit of Prophecy. Comparing notes lang tayo. Walang personalan to. Sana mangyayari yan. I will be waiting sa inyo. Bye-bye. God bless. And thanks for watching and see you on the next video. Marami pa tayong gustong ipakita sa inyo.